This is Janice Arbo, a retired OFW and a mom of two beautiful children and a successful digital business owner and a mentor who found a way to earn without sacrificing my time with my family. So I started this journey full of doubts. But with faith, consistency, and the right system, everything changed. Now I enjoy to work, the freedom to work anytime and anywhere, while making a meaningful income. So guys, if you're tired of the daily grind and looking for a way to create and financial freedom, we're here to help. Let's make it happen together. Hello, Bev here. People call me Billy or call me Pastor Bev. Alam nyo, being a journey of, of this business is a journey of growth, blessings, and healing. And that is the core of the things that I am doing. No? Sabi ko nga, no, nung nag-join ako rito, hindi ako komportable, no? And being uncomfortable is actually a sign of growth, no? Doing something that is beyond doon sa what you can think and imagine. And sometimes that's what faith is all about, no? You do things beyond what you can think and imagine, and that's where you can see the blessings. So sometimes don't be afraid, no, to go um, to go in a journey of growth, and we know that the growth there is a blessing. Guys, my name is Angel. I'm 28 years old and I'm currently working as a server here in US. I've been working for so many years, always standing for long hours and laging nagpo-push through exhaustion and even sacrificing my time just to make ends meet. Ang katawan ko'y pagod na. My mind was strained and I felt like I was stuck in an endless cycle of work, eat, sleep, and repeat. Alam kong kailangan ko ng pagbabago. I wanted I wanted freedom. I wanted to earn without feeling overworked. I wanted more time for myself and for my family as well. Pero hindi ko alam kung paano. Until I found this digital business. And finally, everything's changed. Now I work smarter, not harder. Hello world! How are you? Kumusta kayo? My name is Gladys, a proud nursepreneur from North Dakota, USA. I'm blessed to be married to my wonderful husband for 24 years now, and together we have 3 amazing boys. I came to the US 9 years ago in search of better opportunities and future. Over time, I realized that with more resources, I could give more and help even more people. And this sparked a dream in my heart, that is, to create an additional source of income beyond my fixed salary. I prayed to God for a solution. Then one day, God answered my prayer. I discovered a digital business in affiliate marketing that operates 24/7 with a plug-and-play system, fully automated to work even while I sleep, anytime and anywhere. While I continue my work as a nurse, my business runs on the side. Hello, everyone. Welcome to Believers Live Talk Show. My name is Angel, and I'm your host for today. So, good morning from US. I mean, good afternoon from US, and good morning there in Philippines. So, we are back today for our episode 3 together with my business partner
from different side of the world. So, um, so this is our episode for today. We will talk about digital business. And so again, my name is Angel, and I am the young striver of the group. And help me welcome my business partner, my mentor Janice, the mompreneur. Hello world, good afternoon from US and good morning there in the Philippines. And also help me welcome our Pastora Bev, the pastorpreneur of the group. Hi, hello. Wonderful day to everyone. Hi, Angel. Hi, Miss Janice. And lastly, please help me welcome our nursepreneur, Ate Gladys. Hello! Hello everyone sa mga nanonood and sa mga ka-business partner ko, our mompreneur, Janice, pastorpreneur, and of course, our youngpreneur. Happy day! Good morning in the Philippines and good afternoon dito sa US. We're so Okay. back, guys, and we're so excited for today's episode. Let's get it on. So, are you guys ready for our topic for today? Yes, we're ready. For Angel. everyone who's watching, so I am the host for today. My name is Angel, and I am the young striver of this group. So, our topic we'll talk about fear of scam. So, Yep. paano nyo pa guys na malalaman na scam kayo or yung pinasukan nyo ay scam? Paano ba? So, help me. So let's hear from our mentor first because she's really experienced it before. So let's hear from Janice, the mompreneur of USA. Yeah. Malalaman na scam yung isang business or na-scam ka. Okay, so from my previous life talaga, nakaranas ako ng maraming scam. Okay, so first, learnings about it, we didn't check if there is, the formality or the legality. Minsan kasi yung tiwala mo sa isang tao, right? Mas malaki kaysa dun sa pag-study mo sa isang negosyo. So I experienced the scam. Alam niyo yung mga crypto, and then you entrusted people to do it. Yeah, so yun, unang-unang scam na nangyari sa buhay ko. Pangalawang scam naman is yung nagpagod yung asawa ko, lahat-lahat at hindi siya nabayaran. Tawag ba dun scam? Diba? So, yeah. So, parang 3 times ko na-experience yung scam na yan. So, malalaman mo na ito ay isang scam kung halimbawa walang mga physical office. I think yun ang dapat talaga nating medyo lipat ko dito. Walang physical office, tapos hindi siya registered sa government. Well, yun ang learnings ko. Parang nag-after ka doon sa kumita, but then kinapos ka doon sa, pag-aaral. Kung ito bang business na to ay legit, kung itong bang business na to ay totoo, right? So, yeah, so that's the scam for me. Hindi ko masyado siyang inaral na dapat pala i-registered sa mga government, dapat pala at least may physical office. Kasi parang yung may babalikan ka pag in case ba, may pagtatanungan ka. Ayun, nagtiwala ako sa tao and syempre nagpapadala ka sa kanya diretsyo. So hindi doon sa mismong company, hindi siya registered kumbaga. So yeah, yun, isang factor para ma-identify mo kung ito ba scam o hindi bago ka pumasok sa isang negosyo. O sige. So mga nanonood dyan, please leave a comment or mag-comment kayo dyan kung na-scam na din kayo or like kung may experience kayo sa mga scam na ganyan. So let's hear from Pastora Bev. Na-scam ka na din ba? Or Di ko alam kung na-scam ako eh.
Hindi ko nga minsan maintindihan eh. Minsan, minira ako ng mister ko, sabi niya, na-scam ka na. Sabi ni Pastor Marlon sa akin, na-scam Paano ba mo ako? ba malalaman sa story kung na-scam? Hindi ko alam eh, kasi minsan kasi parang pag may nagyayaya sa akin, parang gano'n. Kaya ka minsan medyo maingat ako. Kaya nga nung when Miss Janice introduced this business to me, isip-isip muna ako. Tapos naalala ko nung in-introduce niya pa tong business na to, sabi ko ba, maganda yan ah. Kasi nga sabi nga ng mister ko sa akin, lahat daw maganda sa akin. Maganda yan. Mas kung naman. Kaya nung una sabi ko, na-scam ba ako? Kasi nga, just to let you know, Miss Janice, we just met in a business transaction, hindi talaga. I mean, Oo. ibig sabihin, hindi itong business na to, iba yung business namin together. Kaya sabi ng mister ko, iyak ka na naman Pero kasi ako always see things na pag may lumalapit sa akin, yung parang pag okay siya, sige okay. Pero totoo rin yun. I think scam is something that, yung parang, yun nga, nakuha na ka lang ng budget. Nakuha ka lang ba? Pero tapos walang bumalik, ha? Ganun Oo. ba? I think, oo, meron. Parang nakatatlo ata ako. Fear of scam. Kaya binibiro ako, sabi sa akin ng mister ko, hindi mo pa alam na scam ka na? Ilang beses na. Kaya parang gano'n, sabi niya sa akin na, hindi mo alam, hindi ko ba alam, kasi inisip ko parang siguro may pagka-intense ng pastor ka na parang, ay hindi kasi nakatulong ako, parang natulungan ko siya, ako naman nawalan. Parang hindi dapat gano'n, di ba? Hindi pwedeng natulungan mo siya kasi ikaw yung nawawalan. Dapat, ibig sabihin, kung business yan, dapat, kaya sabi niya business, kasi you should earn. Hindi mo pwedeng, halimbawa, business siya, tapos isa lang yung nag-earn na parang, ano nangyari? Parang nabudol ako. I think that's how I see it, no? Kaya nga, totoo na talagang, pagka we do, bukod dun sa mga, yun nga, yung sabi yung tinatawag nagba-backtrack, track ka ng company or something like that. Parang ganun. Pero kasi dito, so, to be honest, dito po kasi sa Pilipinas, alam niyo naman, ang gagaling ng mga scammer dito. Kala mo legit talaga. Kahit sabi mo pa, kunyari, company yan, pero tao yung may-ari nung pinagpapasahan mo ng budget. Kaya talaga pong dito, alam niyo naman mga Pinoy, maabilidad, magagaling, parang alam mo yung website nila, totoo. And the reality, parang katulad ako, disappear na. Hinahanap ko yung kasi yung kausap ko nung wala na, nag-disappear. Nawala na bigla. Oo, nawala talaga lahat. Magugulat ka nang wala. Tapos pag tinatanong ko, nasa na si ganito? Tapos syempre may pinasok ka, di ba? Minsan akong ginagawa ko, to be honest po ibabalik ko na lang yung binigay mo. Kaya luging-lugi ka na meron ako sinabi ko, ko ba, hindi ko ba nakabawi dun sa ko, sabi ko, I will pay you back. Ganoon ako kasi, siguro dahil sa, I would like to, parang, take care the name of God in me. So, pagka may gano'n, sabi ko, I will pay you back. Babalik ko yung halimbawa, namuhunan siya because, ko siya, ginoin ko siya, parang gano'n. Tapos, hindi siya nakabawi. To be honest po, binabalik ko. Para sa akin po parang gano'n kasi sa akin, parang sige, babalik ko. Pero hindi yung pass Hindi yung pass na balik Yung parang slowly ko ibabalik sa yung kunyari lang hindi ka kumita, parang gano'n. Pero yung hindi lang niya kinita, hindi yung lahat syempre. Hayara mo yung parang nagkulang ka ba. Pero sabi ko nga sa kanya, gano'n din. I think I did. Parang na-scam din lang ako. Parang gano'n. So, kaya I think normal na tayo. Yeah, exactly. So po, Miss Angel. Okay. So, sa mga viewers natin dyan, mag-comment din kayo. Paano nyo ma-differentiate yung scam sa legit sa business or sa mga dyan. So, let's hear from our narspreneur here, Tita Gladys. Paano mo malalaman na yung isang business ay legit or scam? In your own words. Hello. Sa mga viewers natin. Hello. Feel free to comment down below kung ano yung mga experience niyo in relation to scammer or scamming or na-scam na ba kayo or hopefully hindi kayo nang scam. But
So, ako siguro, I'm not so sure kung na-scam na ako. Siguro yung mga kapatid ko lang, na-scam ako. Tita Gladys, I think na yung boses mo na medyo Parang ang ingay. Ayusin mo na ni Ate Gladys. wait lang. Babatiin mo na So, natin sa mga yung viewers natin, ibang viewers na meron tayo ngayon. Yeah, meron akong viewers. Gusto kong batiin si Ate Maricel. Si Ate Fel from Philippines. Good morning po sa lahat dito sa Pinas. God bless you all. Na-scam na po ako. Ha ha ha. So siya din daw. Na-scam. My God. At babatiin ko rin ang aking asawa. Nako, watching here. And Nanay Dali ko in the house. Thank you for watching. Stay tuned. Masakit naman talagang ma-scam, PB. And you know me, madali talaga akong magbigay ng tiwala, right? Parang, yan yata yung problema sa akin. Hindi naman I think problema. sa akin, ang pinakamalaki palang scam ko siguro umabot ng mga 100K yun. Ganun. 100K Umabot, pesos. umabot. Pesos. Parang Oh my gano'n. God. Kaya nga sabi sa akin ng mister ko, hindi mo ba alam na scam ka na? Hindi ko alam eh. Grabe. Kaya parang gano'n eh. Pero pag iniisip ko, ano ba yan? Parang gano'n. Minsan, pag iisipin mo talaga, manghihina ang kalooban mo. Mhm. Pero in the end, parang you get wiser. Parang gano'n. Yeah. As, Exactly. parang Thank you. You learn your lesson, I think. The first. Totoo po yun. Binabati ko yung anak ko, hi Aliyah. Sabi niya, hi mami, notice me please. Napaka-supportive ng anak ko. Kala niya naman. Yeah. Yeah, hi mama, it's Aliyah. So yeah, PB, alam mo matatawag ko bang scam yon na yung husband ko hindi binayaran ng 2 point something million. Ang sakit ayoko nang balikan pero parang gusto kong i-shout out na talagang na-scam kami ng kumpanya niya eh. Ayan na, Ate Gladys. Okay, ayan na si Tita Gladys. Nakabalik na siya. Miss Janice, naloko yun. Niloko lang kayo nun. Hindi po yun scam kasi may company. Wala. Ayan na si Ate Gladys. Ayan na mo. Hello again. I'm sorry, parang hindi ko alam nag-i-scratch yung aking. Hindi ko rin alam kung na-scam na ako, pero parang hindi pa. Huwag naman sana. And siguro for me lang ma-identify mo kung ang isang business ay may red flag is, yun na nga, una-una, parang minamadali ka na to join the business. Ganon siguro. And para wala ka ng time mag-check. So, yun siguro yung mga red flags, paano mo malaman kung scam yun. And pangalawa, parang easy and quick money, like too good to be true. And then, walang produkto, walang services, parang magbigay lang ng pera at ang kapalit nito times 10 agad within 1 month, which is too good to be true. Yun siguro. Pero, ang scam kasi is masyadong broad na word, no? Mayroon na kasi ngayong cyber scam, yung tinatawag nila na phishing, yung magsisend sa'yo ng text, kukunin yung mga information mo, mananakaw yung identity mo, scamming din yon. So, but since we are in a business, online business, yun ang aming pagtutuunan ngayon, mga viewers, about online business. So, kami, naminigay din kami ng aming website for you to open, and so we invite you to check out our website dahil free naman yun, bubuksan ninyo so that you will check, malalaman ninyo yung kabuuan ng business namin. But yun na nga, mag-ingat tayo para hindi tayo ma-scam. Exactly. Yun lang ang sa akin, Miss Angel. Yeah. Thank you, Tita Gladys, for sharing your experience. You're welcome. And hopefully you're not gonna get scammed. Yeah. So, ikaw, Jel, anong may share mo about this? Ako na. So, ang dami kong experiences. So, actually, i-share ko ba to? Parang medyo na ako kasi parang super
Ano nga No, yung tawag? actually, it's an awareness, Jel. It's awareness. Super, Really. grabe talaga yung nangyari. Kasi, so, na-scam talaga ako. At ang laki ng pera na na-scam sa akin. I think in Philippines is like almost more than 1 million na yun. Parang naiyak Wow. naman ako. Ikaw na. Ikaw pala may corona sa amin. Ako Tama talaga yung yung topic sa kanya. Tama ang topic sa kanya. Kasi hindi ako aware na ganun pala na ano yung sa mga tao diyan, sorry. Maging aware kayo sa mga scammer kasi ang tatalino nila. Like parang alam nila yung ano ba kung paano ka maging engage sa conversation at paano nila makuha yung attention mo. So, sa akin ang nangyari, nahiya ako mag-share. Sa kapatid ko yun. At first, hindi ko pa yun alam kasi syempre, yung kapatid ko gusto mag-apply dito sa abroad. Diba? Tapos nakita niya yung ano na yun, yung I don't know if it's company. Nakalimutan ko. Hindi legit. Na-check ko yun, Jel. Nakita niya yung parang link sa Facebook at saka yun nag-click siya. Akala niya legit at hindi niya pa alam na scam yun kasi akala niya syempre nandun yung company name, parang may mga picture na parang totoo talaga siya. So yung company na yun, meron siyang company din dito sa US. Sa US yung ano niya, I think in Florida. Dito yung parang office nila sa Florida. So ayun, nagbe-message sa kanya. Sorry sa kapatid ko. Pag-share ko to. So nag-message sa kanya, oh ito, hired ka na, ganyan. Kailangan mo mag-process ng mga ano, kailangan every time na mag-process siya. So padala din ako ng padala. It's not just like pesos ha, dollars yun ha. Like 200, 500. Yung simula sa maliliit, okay, you gonna get this medical, like that. Tapos magkuha ka ng, magbayad ka sa visa, ganyan. Siyempre ako, kasi busy din ako sa trabaho, sabi ko, hindi ko masyadong na-research ba, hindi ko siya masyadong napagtutunan ng ano talaga, ng atensyon na, kasi sobrang busy ko, pag humingi yung kapatid ko, bigay lang ako ng bigay, kasi syempre, gusto ko din tulungan yung kapatid ko makapaghanap ng trabaho, you know. Tapos yun, syempre, hingi lang siya ng hingi ng ano, tapos ayun na, sabi na process na, ganyan. Tapos nung huli na, ako na yung sa WhatsApp niya yung kausap, yung parang babae na nag-work daw yun sa office. And then, naghihingi na sila ng malaking pera ba? So, at first, kasi sabi daw, ipapadala na daw yung mga documents niya through the, ang tawag doon ate? Through carrier. Galing dito daw sa ano. So, doon, nag-stop sa mga country daw. At first sa Russia, ganyan. So, in order to release the documents daw, kailangan ko magbayad. So, ako din walang alam. Padala na ako ng pera. Ano nga pangalan ng agency na yun, Jel? Anong pangalan? Travelmania daw. Travelmania, ganyan. Travelmania. Travelmania. Sabi daw kasi, during that time, si Angel, nung nagkukwento siya, right? Feeling ko, naiyak na ako. Kasi hindi ko alam. Kasi syempre, naubos yung... Magpapadala pa siya, PB. Nung nakita ko yung conversation, actually, nagko-communicate siya sa akin. 2 times na yata siya nagpadala, or 3. Nagko-communicate siya sa akin. Sabi niya, ate, ito, magpapadala na naman ako. Bandang huli, tiningnan ko na yung way of messaging. Okay? Ang way of messaging, the conversation, then I sent it to our group chat. So, parang yung way of conversation nilang dalawa, inaano siya, alam mo yung, para siyang may ako, nagamit niya yung documents. If you will not send now, these documents will be thrown in the garbage. So, sabi ko, or destroyed, diba? Destroyed. Yeah, destroyed in this and then tatapon daw sa garbage. So, sabi ko sa kanya, check it kasi I think hindi totoo. Buti na lang, hindi pa nasimot yung savings niya. May natira pa. But, tinanong ko siya, ubos talaga yung savings namin. 5 yata.
Ilang beses ka nagpadala? For 3 days. I think for 3 days, and it's like close to Christmas, like 21, 22, 23. So, sorry sa asawa ko. I'm so sorry. It's So, a lesson learned. Just, Okay lang yan. we're really in a rush kasi sabi ko, madidistress daw kami ng kapatid ko. Sabi ko, kailangan ko ng tulungan to. So, lahat ng savings, padala ko. It's not just like the 100. It's like 15,000. I mean, not 1,500, so $1,500, $2,000, like $3,000, and the highest like 3,000. It's even in Philippines already. How many country? Russia, Nepal, like that. Indonesia. Malaysia, sabi ko. Malaysia, like every country, parang tumataas siya ba? Sabi ko, bakit tumataas ito? Sa minagduda na ako, sabi ko, wala na talaga akong pera kasi ubos-ubos na yung savings ko, ubos na yung savings namin. Tapos, grabe, yung savings na yun, hindi lang yun for 1 year na pinag-save namin. 2 years yun na pinag-save namin ng mag-asawa. Tapos yun, naubos lang. In Christmas, sobrang, Down. for like, December 23, sobrang depressed ako. Sobrang depressed namin mag-asawa. Kasi syempre, how are we gonna celebrate Christmas like this? Kasi, na-scam tayo. Wala kami, ubos yung savings namin. Tapos yung, parang Christmas, parang hindi siya masaya ba para sa amin. Pero we still get together with our friends. Tapos yun, syempre, dun, medyo makalimutan namin yung nangyari. Syempre, but still, nasa isip mo pa rin, inisip mo, hala, ang tanga ko talaga, sorry sa words, pero ang tanga ko talaga, ba't ako nagpaloko, ganyan. Ano, hindi ko to inano ba, tinignan ng mabuti bago ako nagpadala sa ganito. Pero they're really smart. Sobrang smart na mauto talaga ang mga tao. Oo. Parang ano ba, may pinangahawakan silang documents, kaya natatakot sa India. But anyway, let's just, ng tawag So, dito. yun na yun, yung lesson learned ko about the scam. Hopefully, never get scammed again. Of course. Yeah. Dito sa business, makukuha mo yun. For sure ako. Dahil ang business natin, what it gives, time freedom and financial freedom. So, yung dalawang yan, ang lagi nating ina-after, right? Mm-hmm. So, let's pray na wala na talagang ma-scam. Kasi ang sakit, ang hirap, pinaghirapan mo yon. But still, money lang yun. At makikita natin yun. Yung pagod at puyat at saka yung parang kayod mo para sa doon. Exactly. Yun mauubos lang sa isang iglap. Oh well, sabi nga nila, may blessing pa rin darating. Yeah. Yes, let's hold on to that. That's right. Pera lang yan, bababalik din yan. Pero sa mga scammer na yan, good luck sa inyo sa karma. Hopefully na may use nyo to in a good way, not in a bad way. No? Yeah, exactly. So, yun na nga. Na-share ko na yun. Sabi ko pa kanina, I'm not gonna share it because parang sobrang But it will bring awareness. Pero awareness naman para sa iba, para maging aware na huwag kayong magtiwala sa mga Facebook. Tingnan nyo muna bago kayo mag-dive in right away. Yeah, exactly. Right. But anyway, we are here in the business where is very, very legit. Legit pa sa kung we are, lagi nating sinasabi, right? This digital business, we are being affiliated with a 50-year-old company. Saan ka pa dyan? Then actually, mag-celebrate na tayo ng 51st year anniversary sa June. In June. So, for sure, walang scamming dito. And lahat ng mga nagjo-join dito, sobrang legit. At saka, sila, yung mga well-known na mga tao. Yep, that's right. So yeah, next questions, Miss Host. So, ano na yung next? Patayin natin yung mga nanonood. Si Ate Maricel, na-scam din daw siya. Ano kayang nangyari ka, Ate Fel? Hindi ko makita yung mga nag-comment. My Nanay Dali is watching. Kayo po, sino pong babatiin ninyo? Let's greet siguro. Question, guys. Babatiin ko lang yung family ko sa Philippines pala. Hello, and I love you guys. Yeah. Kayo, mag-ingat kayo dyan. Huwag kayo magpa-scam. Huwag na kayo magpa-scam. Ikaw, Tita Gladys, may masasabi ka pa ba? Ano na yung next question natin about sa scam? Ay, nakalimutan.
Ang So, masasabi ko lang is this business that we have, that we are in, is a legitimate one. We mm, are mga real people itong nandito. Meron kaming mga addresses na pwede nyo i-track. And nandyan, we're open to the world, our families. And so this is legit. We have products, we have services, we have community. mhm. And naku guys, yung hindi pa, I'm so proud of this community dahil nga may support. So if you are new to this business, hindi ka nag-iisa dahil sa lahat naman ng gawain, di ba? Especially sa business, Mm. meron ka talagang, alam mo yun, yung journey sa simula is medyo tricky and medyo hard. So doon Yep. natin kailanganin yung mga support. And in our community, in this business community, meron tayong coach, meron tayong mentors, and we have each other, mga partners na pwede nating mapagtanungan, maka-strategize, and just like any journey, minsan, minsan mahabang journey, minsan short journey, minsan mahirap, pero nga, but when we are together, medyo napapadali and we can support each other and we can build up one another. Pwede natin hilain pataas, Yep. medyo nanghihina yung tuhod, hindi dahil sa matanda, medyo pwede natin hilain. Yeah, exactly. Mhm. Yan ang nakakatuwa And sa atin. encourage one another. Tama. At ang ano namin, yung community namin is 238,000 members. So, saan ka pa makakita? Pag scam ito, may members bang ganyan karami, di ba? Exactly. So, yeah, and we are real people. Hindi natin idadrag ang mga pagmumukha ng mga anak natin, asawa natin sa business na ito. There's someone nga na parang na-misinterpret ako. Okay? So, I was just posting this and this. Share ko lang, no? So, sabi niya, ay, wala ito, may scam ito. Kasi sila, alam nila na wala akong experience in the business. Okay? Oo, tama. Parang namulat lang ako na talagang magtatrabaho, kasi yun lang naman dati ang mindset ko eh. Magtrabaho, umuwi sa bahay and all until dumating na yung time na gusto ko nang maging negosyante. Which is siguro away yun sa aking personality. So there was someone na sabi, ay wala ito, yung nag-appear pa ako before, may scam din to after few months, titigil na to. Parang yung gano'n na nahusgahan ka na agad. Okay, that's fine. I said like that. So, okay. And then, naging consistent ako, of course. Every day I'm posting, every day, pinapakita ko kung how happy I am, how contented I am, how's my journey, and how is everything going. So, naging ako sa online. Kasi diba, when you are joining on digital business, of course, yakapin mo na yung space na digital space, right? So, naging day-to-day ko na yung pagpo-post, pag-update, ganyan. So, nung nakita niya na my daughter is promoting my business, sabi niya, I think this is not a joke already. Sabi niya ng ganun. I think this is real. Kasi I know Miss Janice na hindi siya magpo-post, hindi niya idadrag yung mga anak niya kasi God-fearing siya, hindi niya iano yung anak niya kung scam kung hindi niya sure, which is yes, of course. Kung alam kong ikapapahamak ng anak ko or alam kong one day, di ba, alam mo na yung online, pwedeng mabully, pwedeng yung mami niya, ganito. I will never ever do that sa anak ko. Siyempre, unang-unang poprotektahan natin bilang mga nanay, mga anak natin, right? So, hindi ko papasalitain yung anak ko at sasabihin ko, pwede niyang ipamana ko sa kanya to one day if I know that it's not sure. Diba? If I know na hindi ko siya inaral at hindi ako nakakasigurado, of course, I will never do that. Maybe siguro pwede akong husgahan, sabihan na, baka scam, ganito. Hindi ko na itadrag yung anak ko. Ako na lang. Alam mo yun? But no. Of course, I study it and I have known this business since 2019 and I have known people na nag-successful na and they are real people, real success. And ngayon, sariling mga mata ko na talaga, nakikita ko siya na talagang, possible. Yes, it's so good to be true kasi parang sobra-sobra yung success. Parang nung una, sabi ng husband ko, hindi pwede, imposible. Sabi, yun yung mga ng asawa ko before. Nung pinapakita ko yung mga
um, income, all right? Kasi marami akong kilala na dito na talagang 2019 nandito na. So she's very successful already. So yung as husband ko, as I always mention, he is very skeptical. Ayaw niya. Pag sinabing online, no, it's a no for him. Pero alam mo yon, dahil na napag-aralan ko na siya, gustong-gusto ko na siya since 2019, of course, I don't care kung tawagin niya akong matigas ang ulo. Tuloy ako sa tuloy ako sa pinapanindigan ko. And after few months, nakitaan ko siya ng result. And I'm so grateful na everyday kayo ang nakakasama ko, being surrounded with the like-minded people, with, mindset, right mindset, kasi very important yun, right? So, ang ganda ng negosyo natin, alam natin hindi siya scam, but it gives us, tawag dito, continue yung improvement natin. Development, lalo na sa mga way of thinking, mental health, kasi kapag syempre, ang daming stress ngayon, kahit saan ka tumingin, stress sa gastusin, stress sa ganito, stress sa ganyan. But with our trainings, with our mastermind, kapag Wednesday, alam mo yon, nakakatulong sa'yo na talagang, wow, hindi kayo pala dapat nagfo-focus doon sa kung anong wala or sa kung anong activity na meron yung paligid. Dapat ikaw ay mag-shine into positive para makahawa ka ng yung energy na tinatawag, right? Dapat yun ang inaano natin, sinasabog natin sa buong mundo, energy, yung positivity, para at least kahit stress yung buhay, tayo ay nakakapag-share pa din, nakakapag-share ng kinang, right? So, we're so glad that we found this business na alam natin hindi talaga scam. Yay! Entrepreneur of USA. Siguro I would like to greet my friends sa Singapore. Hello, Anne-Marie and Isabelita. Thank you for watching. Ayan, I'm so happy. Siguro totoo po yun. Totoo po yun, I think, ang natin sa business natin, like I said, actually, it's the first time na nagla-live ako in my profile, doing this. Because I'm very, very confident. Para po sa ilan sa inyo dyan, kasi mostly of no one who was watching me is in Singapore. Kasi nga po, we ministered there for more than a decade, mga 15 years ata kami doon. And then, went to di ako talaga nagpo-post of anything that I do. This is the only thing that I post, to lang, okay? And also, I take advice to my husband din. Like, okay ba? Sabi niya, bahala ka na, malaki ka na. Minsan, binibiro ko na Ang unang-una, hindi ko alam kung niloloko-loko ko rito sa aking Gino Joiners. Minsan pag tumatawag si Miss Janet sa akin, sabi, ang tagal niyo naman mag-usap. At sabi, tawa na. Kasi sabi ko, bakit pa kami masyadong serious? Dapat masaya lang. But just to let every one of you know, katulad ng aking mga nandito, ayan, hello, Nanay Susan, hello sa inyo. To every one of you na nandito, this is the first time, you never saw me do this. Kasi nga, you know me, ang mga ginagawa ko lang, nagdadasal. Nag-share ng word. Ganun lang kadalasan yung nakikita niyo sa akin sa Facebook. Okay, hindi ako masyadong nagpo-post anything about business. This is the first time. So, magtataka na kayo, bakit kaya? There's something different in this business. Siguro, just to share lang, kasi gusto kong maintindihan nyo na I never do things na parang, to be honest, meron na akong mga ilang pero sabi ko kasi nyo, I look at it sa, na-help ko lang yan. Pero ito kasi, parang, I think, this one will really, basta prove na siya yung proven yung business. Yeah. Tapos, ang ganda talaga niya. It brings, kasi sabi ko nga, sa ko, di ba, ang isa sa mga mantle ko kasi if this business brings healing, yung parang good health, ganyan. Tapos, may, siya, parang may benefit talaga siya. Tapos, kami rin mismo, nag-benefit kasi kami bilang mag-asawa. Nag-benefit kami. Kaya sabi ko, I think this one is very unique and very different. Tapos, at the same time, one good thing, global talaga siya. Ibig sabihin, whether you check it, there is. Kaya maganda talaga siya. Since sabi ko nga po kami, involved kami sa mission work, marami po kaming kakilala na talagang sabi ko, global siya kasi puntahan. Meron, may Africa, may Europe, may America, may Asia. Kaya sabi ko, saan ka ba? Parang yung posibleng parang gano'n, unless parang gano'n. Kasi actually, the thing lang siguro to everyone who is here today, maybe some of you na nagwa-watch,
yung fear lang talaga, natatakot tayo. Kasi nga, dami nga Guys. scammers. To be honest, yun naman talaga eh. Ay, naku, baka ano yan. Oo, So, baka hindi kaso to totoo, baka ganyan. hindi yun totoo. Pero, yun nga eh, if the people that we knew, di ba, katulad ako, ito, some of us, si Ate Gladys, si Angel, si Miss Jan, pag alam ninyo na, wah, itong mga to parang lumalabas, sometimes hindi naman sila gano'n, di ba? They never do this. So, if something different, something is changing. So, totoo yun eh. Sometimes we need to do things na parang very uncommon sa mga ginagawa natin. Pero alam natin yung uncommon na yun, we believe that it will bring result. So to some of us na nanonood ngayon kayo dyan, okay, nakita nyo na yung mga website namin, kung kayo kaibigan namin, ano, click nyo po yan kasi meron po yung free na webinar for you to understand. Tapos pag hindi nyo pa rin naintindihan, mag-message na po kayo sa inyong mga kaibigan. I-message nyo na, may messenger naman tayo, friends naman tayo sa messenger. I-message nyo na po. Oo. And then, just ask. Don't think na, baka guluhin ako niya, baka araw-arawin ako nito. Huwag yung isipin gano'n kasi magagano'n eh. Baka naman, huwag yung gano'n. Learn from more. Parang katulad ako. Actually, kami ni Miss Janice, tagal din namin ding-dong eh. Kasi gano'n nga eh. Talagang gano'n eh. And it's natural. It's natural. To some of us naman na hindi. Kasi tulad ako, tinanggihan din ako. Isa na nag-usap ko ni Miss Janice, ba't ako tinanggihan? Hindi ko na maintindihan. Nagtatawa na kami ni Miss Janice. Biro kasi siya ng biro. Sabi ko, sa sobrang dami ko ng ano, okay po, lahat nag-okay po sa akin. Pero sabi ko, ba't parang wala nakuha? Puro okay po lang. Nagbibiro kami ni Miss Janice. Sabi niya sa akin, sabi ko, nung nag-start pa lang siya, sabi ko, 2A ka pa lang, 4A ka na hanggang ngayon. Grabe nga, di ba? From Okay po pa rin ang naririnig ko, puno-puno ng paggalang eh. Pero parang kailangan ko naman ata ng move forward, my next level. But anyway, sabi ko nga, I'm waiting for the right, kasi the right timing. Parang, kasi inisip ko mga, maybe they want to know more. Kaya nga, actually, I like this episode kasi natutuwa ako. Actually, may lakad kami nilapas ng aking mister at saka ng anak ko. Sabi niya, ay, may live ako. Saka nakalimutan ko kasi may live pala ako. Sabi ko, may Facebook live. Sabi tuloy ng mister ko, di ko pwedeng mag-absent dyan. Bawal muna ako. Kasi di pa marunong si Miss Janice mag-host. Okay. Kasi today is the first day pala ng aking anak na mag-OJT. So graduating kasi siya ng business administration. Wow! Marketing, sa De La Salle University. So, kaya talagang sabi nung ko sa amin, kasi kami full support kami palagi. Lagi namin hinahatid yun. Ganun pa tayo, anything about kaya nangyari muna. Pero, I always believe sometimes may mga gano'n talagang sacrifice moments, You can just let us know next time so we can move it on the next day, That is something. Bukas naman po, ihahatid ko rin sila bukas. Meron bukas, pwede naman ako bukas. Ayan, so, to every one of you na nandyan, nakita ko na Susan, hello po. Ayan, sabi niya, I'm watching. Very good, beautiful. Thank you po. Ayan. So to every one of you, you are very, very curious. Please let us know. And then, siguro we will let you go on a journey ng understanding, ng knowledge, ganyan. Kasi, totoo yun eh. Tama yun eh. Parang, this one it helps. Pero ang maganda kasi nausap nga namin ni Miss Cha, siguro iba kasi context dito sa Philippines. Hindi ko tulad sa inyo talagang kaya sa aking sister dyan na nasa New York, makinig ka. Sinend ko na yung link. Napapanood mo to. Kasi may tax sila. Legit siya. Diba? Janice, may tax, diba? It's a tax write-off, guys. Tax write-off siya. Okay, makinig nga. Yan. Makinig, pati pamangkin ko, sinendan mo na rin eh. Yes, exactly, PB. Sa mga taong nasa Amerika, sa Canada, or anywhere talaga, especially nasa US, right? Lalo na sa mga medical field, napakarami naming mga member talaga, especially sa medical field. Nurses na mga pagod na. Ate Gladys, we have Ate Gladys. Magkakaroon ako ng panibago sa Europe, sa UK.
anywhere you are. So, ang pinakamaganda, isa sa pinakamaganda dito, is yung kasi pag business owner ka, meron kang tax write-off, yung mga expenses natin. Yan ang legit na business, di ba po? May tax. Yes. So, ang Sige kagandahan po, nito, kwento nyo po. yes, actually first time ko, PB. Uulitin ko, first time ko talagang nag-file nito. Dati po akong hindi nagbabayad ng tax. Kasi di ba Kasi sa Qatar, walang tax sa Qatar? Okay. Well, I think sa Singapore. And then, ako Singapore siguro, meron. meron, pero hindi ako aware. Hindi pa ako Bibigyan ka ng letter, parang katulad yung letter sa Ayun na Singapore. receive namin. Nakalagay doon yung babayaran mong tax. So, hindi pa ako aware during that time. Yung Philippines, hindi ko rin naranasan kasi nga ako ay 16 years old pa that time. So parang working student, parang part-time lang. So hindi ko pa naranasan. Ngayon ko lang na-experience ito. Akalain mo naman, first file ko ng taxes at wow, glory to God. Magkakaroon ako ng refund. Oh my God. So, Congratulations. And at that is soon. Angel soon. And then yung mga business partner natin from US, from UK na never pa silang nagkaroon ng ganun dahil kapag nagtatrabaho ka dito, meaning may income ka, ikaw ang magbibigay, right? Ganun naman talaga, di ba? Ate Gladys, I don't know anything like that. Sa Philippines, pag employed ka, spoon feed yung mga empleyado doon kasi nga may HR, yung mga hospitals or so sila na yung nagpa-process, sila na rin yung nagbabalance para walang babayaran yung empleyado. Pagdating sa US naman, bigyan ka lang ng W2. Yun ang IRS form para sa mga empleyado. And then ipa-file mo yan. Ikaw magpa-file. Kailan lang ako. Pagdating ko dito 9 years ago. So ipa-file mo yan kung depende kung negative ang tawag dito kung hindi ka nagpa-deduct, ibig sabihin sobra-sobra yung kuha sa iyo ng IRS. So makaka-refund ka. And of course, consider pa yung ibang mga factor kung married ka, kung head ka ng household, mga ganun-ganun. But anyway, ikaw magpa-file dito sa Amerika. Bibigyan ka lang ng W2. Yep. Noong ako'y nagpa-file niyan. So, alam mo yung mga church, pag I don't know sa Philippines, hindi ako masyadong aware. Pero dito sa Amerika, yung mga tithes mo, Pastora Beb, pinapadala kami ng letter from the church. Talaga? Yes. Kung ilang na-donate mo for the whole year. So, dala-dala ko yun every time. Alam mo ba yun? Ganun pala? Okay. Tanong ako. Sabi ko, ba't ito? Kasi mata-tax write-off mo yata yun. So, ako naman, hindi ko naman inaral yung mga tax, no? Dala-dala ko. Tapos, nagtataka ako kasi yung nagpe-prepare ng tax, hindi naman nangyayari. Sabi ko, chinek ko pag uwi sa bahay, hindi naman nabawas. Ang nabawas lang sa akin yung mga exemption ko sa mga anak ko. And then, nung pumasok ako sa business na to, glory to God, saka lang ako na-enlighten yung aking mga mata na open na only sa business lang, which is that 1099 form ng IRS, i-file mo sa tax, pwede ka lang tax write-off pag business. Pag employment, walang tax write-off. Hindi ko naman sinasabi na i-refund ko yung binigay ko sa Panginoon kasi talaga yun di ba? Kanya talaga yun. Diba? Yung mga charity donations. Oo. So, para lang malaman ng IRS na legit ako na tao, nagtatides ako, nag-offering ako. Ano yung ganun? So, parang ganun lang. So, pag sa US, malalaman Daris, pwede ba yun dito? Yung tights mo? Yung tights mo sa business? Nag-tights po ako. Pwede ba yun i-declare? Sa IRAS. IRAS din pala tawag dyan. Parang Singapore IRAS. Kasi dito BIR. Singapore din IRAS ang tawag. So, Miss Daris, tanungin mo ako, yung tights mo ba, na sinama mo pa dyan? Ito nga, Phoebe. Okay. Allow me to explain. Actually, kasi nagulat ako kay ate Gladys. Ganun ba? Na-curious na ako
O sige. Actually, Bibi, I have that in my documents that weekend. Narinig ko siya. Mm. Pero ako, Talaga? napanood ko siya. O, Ate Gladys, ito na yung pagkakataon mo. At actually, dadalhin ko siya. Pero malalaman, kasi hindi pa ako Pwede, nagpa-file. pwede. Piniprepare ko pa lahat. So, malalaman natin kung acceptable Yes. siya sa accountant. Okay, sige. Maybe not. Okay. Ganito, Update guys. nyo rin po sa episode natin, ha? Yeah. Ito yung kagandahan sa atin. Kasi we have this community global, right? So, every time magta-tax, meron ka tayong mga meetings, meron tayong learning. So, pinanood ko talaga yung episode na yon and I learned a lot. Na pwede talaga. The only thing is, sa side ko, I was very like, manol, ignorante. Kasi takot ako, di ba, right? Parang ganyan. So, hindi ko siya final on my side, right? Okay. Final ko lang yung talagang alam ko na parang ano. And then, mali ko din, wala rin akong mga resibo, parang ganyan. Kasi ako Okay. parang sa tao. So, How about yung mga online transactions nyo po? Able to hindi produce? ko rin siya parang hindi ko na siya pinagtsagaan. Screenshot? Halimbawa, yung mga subscription ko Okay. sa mga hospital, mga charity, ganyan. Hindi ko na siya Oo. pinagtsagaan, but I will do it in 2025. That was 2024. Sige. 2024, Actually, mas actually, malaki na yan, ha? Miss Janice, mas malaki na yan. Pero actually, yung yung phone bill, yung mga gas, at saka yung car insurance, mga ganyan. Tax Wow, write-off siya. pati car insurance? Wow. Yung mga binabayaran mo, Actually, yung car Grabe. insurance. Kasama Okay, siya sa ah. business. Actually, Miss Janice, napanood mo ba yung Napanood mo ba yung tax na ng community ng Dream Team? aha. Na Yeah. about sa tax na yung si Miss Ann ba yon ang nagsalita about sa tax na para hindi naman magkaroon ng red flag sa IRS, 80% lang usually yung para mayroon kang 20% na Meron. leeway ba? Like for example, sabi mo yung 20% for example sa gas kasi sometimes sinatid ko naman ako sa Meron school siyang so hindi naman qualification. related. Oo. So I think Meron you're siya, fine. meron. Oo. And then also kapag nandito na, 'di ba, lahat yung learnings natin na ipapasa kasi dahil nga sa online. Meron tayong mga recorded. So hindi ka mawawala. So those people are really scared pa rin paano pumasok sa business. Kami wala kaming mga business experience. Pumunta lang kami dito with the right mindset. Yun lang ang binaon namin. Right mindset. Tsaka na-ready namin yung sarili namin na wow, time freedom. This is time freedom. This is financial freedom. So, yeah, hindi naman kami pumasok. Actually, pumasok tayo dito, wala tayong kaalam-alam about sa taxes. Kasi parang yun talaga yung pinaka-main eh. Huli na natin, na-discover na natin along the way. But anyway, gusto kong batiin pala si John Mark Helye, ang aking best friend. Hello. He's in China right now and woo! Siya ay excited ako. I don't know kung kailangan ko na bang i-announce to, but excited ako that he is joining very, very soon at masayang-masaya yung husband ko. Wow. Congratulations. Thank you, Lord. Magkakaroon na siya ng body ba sa pag-strategy kasi alam mo na pag lalaki sa lalaki mas okay, di ba? Bro. Pag ako yung nag-strategy pa na contract. Sis. By the way, I want to say hello din sa aking si Christian Joy, hi, hello. At saka si Igor. Igor is my spiritual friend sa Africa. Hello, you're watching. Good to hear. Hi, hello po. From Africa. Wow. Yes, from Africa. Yeah. Hello, Igor. We're all over the globe. Ala ko pala, may babatiin din ako. By the way, Rai, hello also, Rai. Thank you for watching. Hello. Yeah, stay tuned, guys. Ano sa Michelle? Miss Angel, batiin mo na yung yeah. Sorry. Sa friend ko pala dyan sa Pinas. Si Maricar De La Torre. Hello. Thank you for watching and for supporting me. Yeah. Okay. So, siguro, I think that is for today. Siguro, we have a final word for every one of us. Pero po sa bawat isa na nanonood, especially to all our friends na nandiyan ngayon, we're doing this to let you know that we are on a digital business and this is our side hustle, just to let you know. Yeah.
every one of us here may kanya-kanya po kaming major na ginagawa. Okay? So meron po kami, ito yung ano lang, part lang. Pero totoo yun eh. I read, I think I watched one of the talk na sabi niya gano'n, di raw talaga problema ang pera. Kulang ka lang ng resources. So, ibig sabihin, kung yung sarili mong sahod, yun pa rin, tapos lumalaki yung gastos mo, yung sahod mo yung pa rin, ibig sabihin magdagdag ka. Uso Yes. naman ngayon ang add-ons. At at saka side Add hustle. to So, cart. this is, di ba, this is just a side hustle. Pero ang maganda nga, tama si Miss Janet, tsaka si Ate Gladys, si Angel, we have a community. So, magtutulungan tayo. So, pag part na kayo rito, baka yun nga, sabi nga ni Miss Janice, baka mag-part na kayo ng team dito na magla-live na tayo. Marami na. Okay? Yeah. So just to encourage every one of us na try new things, no? Kumbaga, wag mong paikutin yung buhay mo sa yun at yun din. Tapos sasabihin mo, God, pray ka. Tanong naman ni God, baka may mga opportunities dyan. Ayaw mo lang hakbangan. Oo. Yung So, binigay na sa'yo, sometimes, yung binaliwala mo. Correct. So sometimes, step of faith din talaga ang paggawa ng something like this. This, to be honest, sabi ko kay Miss Janice, I prayed for it. Kasi sabi ko, Lord, nung nagkukwento ko na parang kulang. Parang kulang pa rin. But just to let you know, I also have other, sabi ko, kulang talaga, Lord, kahit anong gawin. So, when Miss Janice introduced this to me, sabi ko, God, is this? Ito ba talaga? Kasi halos lahat ng specification, same, parehas na parehas. Global business. Sabi ko, kailangan global. Kailangan dollar earning. Ang hirap eh. Sabi ko, ang hirap. And then, of course, very good community. Yun din ang request ko. God, good community. And this is it. Sabi ko, so this is an answered prayer. Huwag lang tayong matakot. Kumbaga, sabi ko nga, kung sino sa inyo nandyan, i-journey tayo. Ayan. Sister. Okay, ang aking spiritual son nandito. Pray ko siya. Okay, I will pray for you later. Okay. Pati sa nasa pray. I will pray for you. Baka akala niya ito yung prayer group mo. Okay? Business group pa muna to. Naman na prayer group. Okay, o Igor. Okay. So Business and prayer group. Just every one of you to know, step in faith. I believe, sabi nga ng Bible, di ba? A righteous shall live by faith. So, ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, whether business, in our family, kahit ako sa mga anak ko, sabi ko, God, I trust you to my children, yung finish nila yan. Kasi everything is in faith pagka nakay God ka. So, even doing this business, it is a faith, Lord. I believe it will be a blessing. No? So, add-ons, okay? Yun lang po yung sa akin. Then, kasi ma-over na tayo ng 1 hour. And then, others naman po. Ayan. Thank you po. Wow, ang ganda nun. Talaga, Pibi, natutulala ako pag ikaw ang nagsasalita eh. Ang sarap dinadala mo kami sa gandang napaka-positive. May ilang minuto ba para nakasalalay dyan yung ko, sharing? Ako nga sabi ko. Sige lang po. Okay. Last words na tayo. Last words na ba? Ayoko pa mag-last eh. 5 seconds. Nangihingi na ng prayer yung anak ko sa Africa. Pray for me. Alright. I'm glad. I'm glad sa opportunity na ito na we can reach out at saka yung mga nandyan lang sa bakod at nag-observe at na nakikiramdam. Guys, ang opportunity sometimes you have to grab it with both hands kasi baka hindi na bumalik or magsisi ka na sana sinimulan ko na ito kaagad. So, Tama. Take action. Otherwise, yung dreams, hanggang dreams na lang. Balik na lang tulog ulit at magpatuloy ng dreams. So, wake up and take action. Ganun. Exactly. Ikaw, Ate Janice. Well, ako lang. Where we close our... Ang dami-dami kong sasabihin, but i-end ko na lang sa ganito. Isa lang ang sigurado kami, we're not scammers. Gusto ko ipagsigawan yan. We're not scammers. We are being affiliated. Kasi this is like a marketing affiliation, right? What we do here. We are being affiliated with a 50 years old company. So we are not going to scam
Kasi ang sakit nun, no, yung parang nagpo-post ka sa Facebook tapos hindi ka pa nga, alam mo yon, pag nagpo-post ako ng ganito, hindi ko alam na may nag-iisip sa'yo ng gano'n, wala to, may scam to. But I'm gonna tell you guys that I have researched this, we have studied this, we knew people here that they are real, and also we check everything at may mga physical offices kami, ang galing nga, 101% nga yung, ano nila, yung tag dito, customer service. So, we are very legit. We are in a legitimate business na kami po ay registered sa government. So, yeah, it's legit. Check it out. May mga website kami dyan. Nakikita nyo kung sino man yung connected sa inyo, Ate Gladys, whether Pastora Bev, Angel, or sa akin. Check it out. Message us in the messenger kasi it's totally free, right? Huwag nating palalampasin ang mga pagkakataon na kapag may hunger ka pa sa kalooban mo, kulang pa rin kagaya ng sinabi ni Pastora Bev, take action. Huwag natin hayaan na lumampas yung opportunity na hindi ka humahakbang. That's right. So, yeah. Thank you for listening. And also next week, abangan nyo po ulit ang aming episode number 4. Imagine, we're going to be number 4 na. Angel, di ka pa ata nagla-last word. Ako ba na? So, yung last words ko lang, hindi pa pala. So, sa mga tao dyan na nanonood, hindi ka naman magkaka-business pag hindi ka nag-invest. So, that's right. Lahat ng business kailangan ng investment. Yung pera, hindi siya mag-grow pag wala kang... Tama yung sabi mo walang libre. May nagtatanong, libre ba yan? Kasi meron may nagtatanong, di ba, na ano yung business, mag-ano ba yan siya? Kailangan ba mag-invest dyan ng pera? Of course, kailangan. Kasi hindi naman di ba? Hindi naman mag-grow yung business mo pag wala kang investment. Kaya nga tinawang business. Hindi lahat ng mga business, yung mga restaurant. Tatayo ba sila ng restaurant kung free yan? Hindi ba sila maggagasto pag, hindi mapupunta yung restaurant ng pera. Or hindi sila maglabas ng pera. Exactly. Same din sa digital business na ito. So, but ang kagandahan dito, Jel, 149 is refundable. Yes. Right? Yeah. 149. Silipin lang nila. Yun na. Oo. Tapos makikita mo na yung pag nag-buy. Hindi po yung peso sa mga nanonood sa Philippines. Oo. Dollars so, mga $149 siya. Pero sa Pinas, magkano ba yung baka equivalent pa ng dollars? Baka mataas po yun dito. 8,700. So, kaya grabe sila kung mag-react, right? But then, guys, kasi baka magulat, baka mamaya maraming punta sa akin, 149 lang pala yan. But it's still refundable within a month. So, they have this time to think. Walang pilitan po sa negosyong to. We don't bag our family and friends. We are doing attraction. So, we attract. We don't chase. Yun na yun. Kung ayaw nyo, di wag. At least, nag-take action kayo. Right? Yes, so, and sa 149 na yan, makikita nyo na yung business background. Yeah. At saka meron pa kayong coaching calls. Pero, kung interesado kayo, yun, mag-move forward kayo. Pero kung hindi, then, it's refundable. Kala ko move backward. Sabi ko, sana mag-move backward na lang. Move forward, move backward. Hindi, pause lang muna. Miss Angel, pause lang kayo. Pause kayo. Oo, tapos learn more. Yeah, until you're ready. Yeah. Kasi sa 149 na yun, pwede mo naman siya ulit-ulitin yung panoorin yung hanggang sa maintindihan nyo, di ba? Hindi mo siya ulit-ulitin. Yeah. Pero, and then yes. I think I know. Thank you po, everyone. Hi, hello, shout out to my sister. Oh, yan. Hello. Hello po. Thank you for watching. Sino pa ate? May mga i-announce ko pa kayo dyan or husband. Your husband. Thank you for watching. Okay, thank you for everyone.
Thank you, Thank you for Pastor Dante. everyone. Igor, I'm going to pray for Episode you. today. Thank you. Sister Christine Joy. God bless Bye-bye. God you. bless. Sister Anne-Marie. God bless. Bye-bye, everyone. Thank you, Bless everyone. everybody. See you next week. Next week ulit. Okay, so